not be included to your finals na ano, hindi ko na siya i-include. So meron na lang tayong tatlong topic that will be included on your finals. Yung lathe machine, which is you have your final output, no? For laboratory 5 and 6, and then your laboratory 5 will also serve as your final output. And then for CNC, bigyan ko kayo ng overview and we will be using a simulator if possible, ano, para lang alam niyo yung basics. And then end of semester na tayo. So wala na akong idadagdag na mga bagong activity. I think parang may isa na lang akong exercises, ano, and you can submit that naman by the end of semester. So May 26, yung end ng semester natin, you could submit that last exercise. So we will be having yung 4 exercises, ano, which is yung 2 and 3 natin. Ang deadline ay by next week during our face-to-face. So, okay, so 34 naman na kayo ano, ngayon sa class. And sige, discuss natin yung mangyayari sa laboratory 5 and 6 natin. Ano? So yung laboratory 6 natin yung mauunan yung ipapasa. So laboratory 6 submission would be on, deadline would be on May 5. So ano ba yung laboratory 6 natin? Yung laboratory 6 natin is 1 per group. Video siya, wherein you have to discuss yung lathe simulator natin, ano, how to use the simulator, yung basic parts, yung mga buttons, some of the navigation keys. So, i-discuss niyo siya during the video. And then after ng video, i-discuss niyo na ngayon yung 4 basic operations na tinuro ko sa inyo, yung phasing, yung turning, grooving, and chamfering. So wala naman akong maximum and minimum requirement doon sa video, ano. But much better if screen recording siya, ano, screen recording with voice over na lang para makita natin yung wait lang po, guys. Ayun, sorry guys may gagamit lang ng room. But yun, laboratory 6 would be yun nga, screen recording. So 1 per group lang naman siya. So much better if you look for some reference sa YouTube para mas maganda yung maipresent nyo, ano, because there's a lot of simulation naman that is available sa YouTube natin, no, para lang may guide lang din kayo. But already teach you naman yung basic use, no, yung basic na paggamit ng lathe machine natin, and I think enough na yun para magawa nyo yung laboratory 6 nyo, no? And then for laboratory 5 naman, same output lang siya as the laboratory 6. But yung laboratory 5 natin is individual siya. And then mag-i-screen capture kayo ng mga dimensions na nakuha nyo per operations. But first, introduction. Yung introduction nun is you discuss how to use the simulator, you discuss the basic functions, ganyan, and type written naman. And then yung second part naman is, halimbawa, screen capture nyo yung sali, di ba meron tayong caliper, screen capture nyo lang yon, paste nyo, then ipakita nyo sa akin yung dimension na nakuha nyo during phasing. Second is during turning, ito na yung diameter. So sa phasing, yung length from 100 mm, ginawa natin 85 mm. Sa phasing, yung 40 mm diameter, bali meron tayong ginawa na at 25 mm, 30 na lang yung naging diameter. Then sa grooving, meron tayong binawas na 5 mm on both side. And then sa chamfering, may 30 degrees tayo na 3 mm na binawas dun sa pinaka-tip. So ipapakita nyo lang sa akin lahat ng mga dimensions na nakuha nyo doon. And yun na yung laboratory 5 natin. Ano? So your laboratory 5 would also serve as your final output.
So pwede nyo namang ulitin if not confident kayo with the laboratory 5, malaki yung margin, malaki yung error during the time na nagawa kayo. Pwede nyo namang ulitin, but pwede nyo na rin yung isubmit as your final output. So nasa sa inyo kung ano magiging decision nyo if ipapasa nyo siya as your laboratory 5 and final output. Pero yun lang yung requirement ko naman for the subject na ano. May question kayo? Question? Any questions? Sige, Miguel. No, yung laboratory 5 again, type written yon. So, screen capture nyo yung app, yung simulator app. Then, yung laboratory 6 is video, screen recording on the actual works. Ano, i-screen record nyo lang siya wherein you have to discuss how to use the app at saka yung 4 basic processes ng lathe machine. So, okay tayo doon? Sige. So, again, wait lang ha. Okay, guys. By tomorrow, mandatory yung attendance natin. Ano? That would be our last discussion aside from dun sa one dinagdag natin na isa pang topic para lang magkaroon kayo ng overview with the CNC. Ngayon, ang gusto ko dun sa remaining hours na meron kayo ngayon, gamitin nyo para maggawa ng ng output, no? Kasi bukas tatanungin ko kayo isa-isa talaga, i-check ko yung i-check ko talaga isa-isa kung nasaan na kayo sa lathe machine natin. Ano? Yung sa output nyo sa lathe drawing. So again, yung lathe drawing na gagamitin nyo is yung ginagamit natin na pang practice. Yun na din yung gamitin nyo na lathe draw na reference. Ano? So tatanungin ko kayo isa-isa and I'm expecting na kahit yung 2 basic process na gawa ninyo, ano, yung facing and turning. So very basic yon. Gusto kong makita kung nasaan na kayo. And aside from, I'll be discussing yung 2 remaining topics for the final exam. Ano? Kuha? Sige, baka may question pa kayo. Tanong nyo na ngayon para tayo ay maliwanag pa sa clear. Sige, JC, go ahead. Sir, clarify ko lang po yung submission po ng exercise number 2 at number 3 po. Ano po yung face-to-face na po ang submission? Face-to-face yung submission. Sorry, again, yun pala. By May 15, kukunin ko na lahat ng hard copy. Ano, lahat ng hard copy ng mga outputs ninyo from the very beginning. But some of you kasi may nakuha na ako, no? Tinabi ko naman na yun. But you can submit all of the final outputs na by May 15 kasi meron naman akong soft copy. But I really need din yung hard copy. Ano, so May 15 yung deadline natin. And then, yung output nyo for the exercise 2 and 3 is kukunin ko on the face-to-face plus iscan nyo pa rin siya dahil kukunin ko pa rin yung soft copy nun. Ano, hindi na lang tayo makapag-upload sa classroom natin kasi puno na yung memory. So, hindi na siya tinatanggap. But, yun, during face-to-face by next week, kukunin ko yung output and then, i-observe ko din kayo dun sa actual works natin. Ano? Nasagot ko ba, JC? Yes po, thank you po. Sige. Any questions pa? Go ahead, Alvin. Sir, excuse po. Bale po, next face-to-face po natin, dapat dala na po lahat namin yung mga hard copy na ipinasa po before. No. On May 15 yung hard copy ng lahat, but yung yung face-to-face class natin next week ay ang dalhin nyo is yung exercise 2 and 3. Ano, then the rest, yung pagdating ng May 15, doon ko nakukunin lahat ng output. Ano, basta ang dalhin nyo lang muna sa next face-to-faces yung exercise 2 and 3.
And then iscan nyo din siya kasi kukunin ko yung soft copy din sa inyo. So nandun naman ako sa room, may dala rin naman akong laptop, pasend na lang sa akin. Kahit likumin na lang kung ng representative ninyo in one flash drive para mabilis akong mag-transfer ng files. Okay na po? Sige, Alvin, go ahead. Sir, May 15 po, bali ang hard copy po. Hard copy nung iba. So meron pa tayo, di bang ibang mga laboratory outputs? Opo. Sa May 15 ko kukunin yon. But yung exercise 2 and 3, next face-to-face. Sige. Kaso sir, ang amin ata pong Wednesday na May 15 ay kami po ay online po noon. Bali, ang face-to-face po namin sa week pong yun ay Sorry, hindi pala May 17, 15. 18. Oo, yung 17. Yung 18. Kunin ko ng 18, sorry. Sige po. Thank you po. Okay. Okay na tayo. Billy, may tanong ka? Sorry, nag-raise ka ng hands kanina. Hello? Billy, go ahead kung may question. Wala na? Go ahead, Shane. Sir, kailan po ang submission ng Lab 5 po? Ang Lab 5 natin is before our midterms na lang. So, i-check natin, but most probably yung last week natin would be yung 18-19 din eh. So, most likely, isabay na natin sa May 18. Tapos yun, again, you can use any template naman with the Laboratory 5 kasi yun lang yung meron kayong dahil yung Laboratory 6 naman natin is video recording, diba? Screen recording on the actual simulation. So yung Laboratory 5, ang ine-expect ko is you can use any template but wag niyong gamitin yung except wag niyong gamitin yung 120 years na BSU celebration. So wag na yon. Pwedeng gumamit kayo ng ibang template but please refrain using yung old template na may 120-year celebration. Okay na tayo? Okay na po tayo? Sige. Again, meron pa kayong remaining hours. Ang haba pa ng natitirang oras. And please use this time na gamitin naman for my subject. Usap na. Dahil hindi kayo matututo kung hindi kayo magsasimulate. Kailangan yung magbigay ng output sa akin bukas. So, please, meron pa kayong 2.5 hours remaining ngayon. Gamitin naman na para sa subject ko. Suyo na. Nagbigay na ako ng so much considerations for my subject. Nag-uusod tayo ng deadline. Bini-message ko kayo, pini-PM ko kayo pag may output kayo na hindi kayo na gagawa para lahat kayo makapasa sa subject ko. Kaya ako na ang nakikiusap, meron pa kayong 2.5 hours ngayon. Kindly utilize it. Pa-utilize ako ng ayos para kayo makagawa ng output. Laanan nyo naman ng oras itong subject ko. Kahit hindi siya ganun ka-major for your curriculum, for your course. Pero please, para tayo naman ay masaya lahat pagkatapos ng SEM. Okay? Sige, kung wala naman ng tanong ay pwede, sige, go ahead, Alvin. Last na po. Ang Lab 6 nga po ay mauuna po, May 6. Yes. Oo, Lab 6 yung mauuna. Again, bakit ko pinauna yung Lab 6? Para mag-serve as guide lang din sa mga hindi makasunod. So you share it with your classmates, yung screen recording, para makasunod ang iba. Dahil let's understand na yung iba naman ay walang laptop or walang device na magagamit. But gusto ko maging visible to all yung output ninyo, yung video.
output para lang reference din to all. But yun, wala naman na akong ibang requirement. Sige, okay na? Sige, kung wala na ay tunay na, pwede na kayong mag-lunch, and bukas mandatory yung attendance, guys. Ang absent ay hindi kabate. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Po.